Alam mo bang may mga bagay na ayaw ng lalaki or nakaka-turn off para sa amin na sinasabi nyo, especially kapag nasa early stage pa lang kayo ng relationship. Kung gusto mong malaman, let's go. So, number 1 na hindi mo dapat sinasabi sa isang lalaki ay I am something. Huwag mong ipamukha o huwag mong ilagay yung sarili mo sa pedestal or sa pinakataas na mas mataas ka sa kanya. So, don't get me wrong kasi sinasabi ko sa mga past videos ko that you should know or you should put yourself into pedestal or dapat alam mo yung lugar mo, alam mo yung worth mo, but not in a way na ipamukha mo sa kanya. Not in a way na sabihin mo sa kanya na dapat ganito. Ito ang deserve ko. Ito dapat ang gawin mo. Ito ako. Maganda ako. Alam mo yung pamilya namin, ganito kami. Alam mo kung anong natapos ko, ganito. Or yung point na you're just ipamukha sa kanya that you are something. Na nilalagay mo yung sarili mo sa trono. You know, turn off ang isang lalaki dyan. In the first place, ang nature ng karamihan, hindi ko sinasabing lahat, karamihan ng lalaki is that they are the one who's sitting in the king's throne. Not you. So, ang point natin dito is that be humble of who you are. Let him discover. If he's not asking, don't share. Especially sa mga ganyang bagay, sa mga kung anong natapos mo, kung anong estado ng buhay nyo. You know, let him discover. Be mysterious. Okay? Wag mo masyadong itaas ang sarili mo. Let him put you in that place. Are you getting my point? Okay? Ayos na tayo? Proceed na tayo sa number 2. Babaero ka kasi. Ito yung isa na hate ng mga kalalakayan. Hindi ko sinasabing lahat kasi meron yung iba na parang nakaka-proud pa, na parang nakakalaki pa ng ulo, na parang, but mostly, lalong-lalo na kung nasa point na sila na gustong magbago, gustong mag-ayos sa buhay, gusto na ng serious na relationship or deeper relationship with you, a long-term relationship, they hate it. Na minsan kapag hindi siya nag-reply, babaero ka kasi. Kapag nakipag-usap lang siya sa iba, nakita mo, babaero ka kasi. Kapag meron lang siya nagawa, babaero ka kasi. Well, andun na yung idea na talagang ganyan siya dati, pero lagi mong tatandaan, ang tao, hindi forever na ganyan. Alam mo kung isang lalaki, babaero yan, pero kung natagpuan niya yung babaeng kung saan dun siya talaga makapkapnikan nga kung nadat Ilocano, kung saan dun siya talaga nakukontento, dun siya masaya, yung pagiging babaero niya wala na, nagiging serious na. Okay? Ayos? Proceed na tayo sa number 3. I know you. How? Alam mo, ito yung isa na palaging binabatuin, lalo-lalo na kung merong arguments, pag mga misunderstanding, nag-aaway. Kilala kita eh. Ganito ka. Kilala kita. You know, parang babaero din. Alam mo, kilala kita, babaero ka. Kilala kita. Kilala ka ang pamilya mo. Kilala kita. Kilala kita. Kilala kita. Kilala. You know, I'm telling you, kahit mga mag-asawa na matagal na, minsan hindi pa kilala ng totally. And you can't know totally talaga yung isang tao. Because knowing a person is continuous. So, lalong-lalo na pinopoint out ko dito, yung sa early stage. Tapos sinasabi mong kilala mo na siya. You don't know him or her. Ayaw na isang lalaki yon. Dahil in the first place, hindi mo siya kilala. Kahit nasabihin na natin na naka-work mo siya, classmates mo siya, kilala mo siya for the short time. But hindi mo siya kilala kapag tahimik siya. Hindi mo siya kilala kapag natutulog siya. Hindi mo pa siya kilala. I mean, lagyan ko ng pa kasi alam ko makikilala mo as long as nag-stick kayo pang matagalan, makikilala mo siya. Pero ngayon, hindi mo pa siya kilala. Hindi mo kilala kung galit siya, hindi mo kilala kung nasasaktan siya, hindi mo kilala kung ganito, hindi mo pa siya kilala. Kasi bakit nasasabi ko to? Kasi minsan sa pag-aakala mo na kilala mo siya, nadja-judge mo na siya. Kung ano-ano nang nasasabi mo na hindi naman totoo, narinig lang ng kabila at kanan na tainga mo, dinadjudge mo na siya, masasaktan yung tao. Ayaw ng isang lalaki. Mapalalaki or babae man to. Because you don't know him or her, especially sa early stage ng relasyon ninyo. Proceed na tayo sa number 4. Dapat ganito. One more time. Dapat
ganito. Or in short, demanding. Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki ay umaayaw na, lumalayo na agad. Especially kung talagang malalim yung pagkagusto sa'yo, o matagal kang pinangarap. But, mostly, turn off agad ang isang lalaki. Umaayaw agad yung isang lalaki. Why? Dahil sa pagiging demanding mo. Dapat ganito. Alam mo kapag tayo, or alam mo dahil sa tayo na dapat ganito ka, dapat sa oras ng alas 6 ng gabi, uwi ka na. Dapat magising ka ng alas 4 para magluto ka. Dapat ganito ang gawin mo. Dapat akin yung password mo. Dapat ibigay mo sa akin yung password mo. Dapat ganito ang palagi mong ginagawa. Dapat ganito ang suotin mo. Dapat ganito ang kinakain mo. Masasakal yung isang lalaki. Umaayaw yung isang lalaki kapag masyado ka ng demanding. Hindi ko sinasabi na hindi ka mag-establish ng rules and regulations mo or yung standards mo, yung boundaries mo. Not in a way that ipilit mo yun sa kanya. Not in a way na palagi mong sinasabi sa kanya. Not in a way na i-force mo siya. Like for example, kung ang rules mo is that dapat sa alas 10 ng gabi, yun lang pinaka-maximum na oras, dapat nakauwi na siya. Huwag mong palaging sinasabi yun sa kanya. Kapag nagawa niyang lumampas without any reasons, dun ka mag-apply ng punishment. Maaring hindi mo siya i-chat. Maaring hindi mo muna siya pansinin hanggang siya yung mag-open. Maaring lumayo ka muna. Maaring hindi ka muna karamdam. Are you getting it? Okay? And ito, number 5, actually, it's a warning para sa inyo. Kapag nasa early stage pa lang ka ng relationship, I'm telling you, don't get too close. Don't get masyadong madikit sa kanya. Hindi ko sinasabing lahat ng lalaki maayaw, pero mostly, yung mga lalaking gustong-gusto yung ganyan, sa unang kakikilala nyo palang dikit ka na ng dikit, even I mean, physically, nakadikit ka na parang close kayo na totally. Itong gusto, lalong-lalo na, yung mga tigang lang sa sex, yung mga tiging lang ng physical touch, gustong-gusto. But most of the time, I'm telling you, deep inside, may sinasabi yan. Physically, gusto. Pero deep inside, turn off. I'm sorry. Hindi lahat. But I'm telling you, may parte ng kanilang isip na nagsasabi, this is not a high-value woman. Yung hunter instinct namin is telling us that this is not a worthy or a high value or my value na babae. Baka magiging isa ka lang sa kanyang panakip. Butas, pampalipas oras, for sex lang. So be careful. Don't get too close. Sabi nila, sex on first day. You know, I'm telling you, I don't agree with that. But, hindi ko sinasabi na walang naging forever, walang nagpakasal na nag-date, nag-sex on first date, or sa early pa lang ng relasyon nila, may sex na. Hindi ko sinasabi. But mostly, daming lalaki na hindi seryoso sa relasyon muna. Especially, yung mga early pa lang, gusto na ng bakbakan, gusto na ng sex. Warning, baka mapahamak ka dyan. So, be careful. Don't get too close. Don't open everything. Even your panty. Don't. Your password, your bank account. Be careful. Be careful. Hindi mo pa siya kilala. Baka feeling lang yan. Magaling lang yan dumiskarte. Magaling lang yan magsalita. Charming lang yan, but it doesn't mean that he loves you talaga. You don't know. Okay? So be careful. Don't get too close. Don't get too sticky. Sticky. Be careful. Okay? That's it. I hope na meron kang na-pick up, na meron kang natutunan. Maraming salamat. Ingat po and God bless.